Mangopya ka. Effective na yung ginagawa nila, bakit ka mag-i-eksperimento? Ang bilis nilang kumita sa ganito. Saan sila kaya kumukuha ng mga binibenta nila? How would you imagine yourself? Mas gusto ko pa rin po yung sariling negosyo. Eto masakit, walang tutulong sa'yo. Kung wala kang lakas ng loob, hindi mo magagawa. You have to be accountable and responsible for your own life. Kung lahat tayo pare-parehas ang buhay, bakit yung sa'yo pangit? So kailangan mong tapangan sa buhay. Kailangan mong lakasan yung loob mo. Kailangan pipiliin mo. Dapat magaling ka. Marami sa inyo mahirap sa buhay kasi napakadrama ninyo. Problema lang yan eh. Hindi lang naman ikaw ang dumadaan dyan. 6C to unbeatable mentality. Number 1C is changing bad habits. Meron tayong ginagawa sa buhay natin na hindi nakakatulong sa progreso natin, hindi nakakatulong sa pag-angat natin sa buhay. Lahat tayo meron yan. Example, masyadong pagbabad mo sa cellphone nang hindi ka naman nag-aaral, hindi ka natututo, nililibang mo yung sarili mo o nag-uubos ka ng oras. Bad habit tawag dyan. Hindi ho masama maglibang sa buhay. Pero lagi nyo tatandaan na habang binabagtas natin yung daan papunta sa tagumpay, dapat matuto tayong i-manage ang oras natin. Kasi oras ang pinakakakampi mo at oras din ang pinakakalaban mo papunta sa tagumpay na gusto mong marating sa buhay mo. So lahat ng mag-focus ng delay papunta doon sa goals and dreams mo sa buhay mo, ipagpaliban mo muna. Kakailanganin mo yung ekstrang oras na yan na kesa ibinibisyo mo, ituon mo na lang at ilaan mo sa mga pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay at sa sarili mong pangarap. Eh sir, ang lungkot naman siguro ng buhay kung ganun. Ano ba ang kaligayahan sa'yo? Saan ka ba nagiging masaya? Kung masaya ka sa mga bad habits mo, sa mga gawin mo na hindi nakakatulong sa pag-angat mo sa buhay, sa tagumpay mo sa buhay, kung yan ang fulfillment sa'yo, try to imagine yourself doing it 1 year, 2 years, 3 years na walang progreso ang buhay. Now, imagine yourself kung masaya ka ba talaga dyan. Or, mas gusto mo na magsasacrifice ka ngayon, iiwasan mo yung mga bad habits, yung mga umaagaw sa'yo papunta doon sa pangarap mo. Kung hihintuan mo yan ngayon, how would you imagine yourself? Life is a matter of choice. Pwede natin piliin maging mayaman, pwede natin piliin maging mediocre, at pwede rin natin piliin maging mahirap. Pinipili po ang buhay. If you decide today that you wanna become successful, you wanna become rich, you wanna become wealthy, you want to have that abundant life, kailangan mo munang i-give up yung mga bad habits mo. Do it because at the end of the day, life will be so happy and you will be so contented kapag ka na-achieve mo na yung ultimate goal mo sa buhay mo. Kung wala kang goal, wala kang dreams, wala kang pangarap, edi wag mong gawin. It's a matter of choice. Now, is it true na pwede ko pang makuha pangarap ko? It's only possible to those people who are willing to change. Kailangan meron kang baguhin sa buhay mo kung gusto mong magbago ang buhay mo. You have to be accountable and responsible for your own life. And that is the first step for you to become successful. Number 2C, kailangan malakas ang common sense mo. Gusto mo maging successful, shortcutin mo na. Mangopya ka. Hindi masama mangopya, common sense ang tawag doon. Effective na yung ginagawa nila, bakit ka mag-i-eksperimento? Yung negosyong ginagawa mo ngayon, may business model na ganon, kopyahin mo. But you make sure na pag in-apply at in-adapt mo sa negosyo mo yung mga effective sa kanila, you will innovate. Isang common sense yan sa mga negosyante, ang gusto ko maintindihan ninyo, na okay lang manggaya, okay lang mangopya ka, okay lang na mag-adapt ka sa iba, but you make sure na i-improve mo. And so that, pag na-develop mo yung ganong klase ng pattern sa utak mo, lagi ka naghahanap ng mas maganda eh. Lagi ka maghahanap na kung ano pa ba yung pwede mong i-improve. Pagaganahin po natin lagi yung common sense po natin. Kung ikaw, kumikita ka na sa isang negosyo, mag-focus ka dyan. Yun ang mindset nyo. Number 3C, confidence attracts opportunities. Kung pinili mong maging negosyante, kailangan mong lakasan ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kung meron kang i-investan mo yung sarili mo. Importante ho na presentable sa mga taong makakaharap ko. Meron tayong tinatawag na first impression. If there's a business meeting, you have to be presentable at all times. Para ma-boost po yung self-confidence natin, bukod sa pag-aayos natin sa sarili natin. Confidence is all about mentality or mental game. Lagi nyo tong iisipin, mga boss, na yung taong kakausap
kakausapin mo, hindi ka dapat ma-intimidate. Alam mo kung bakit? Isang fact na kailangan meron ka lagi sa utak mo. Itong tao na to, nakakausapin ko, kasi hodang mayaman yan, bilyonaryo yan, hindi ako ma-intimidate. You know why? Hindi naman siya ang nagpapalamon sa akin. Yan ang mindsetting ko lagi. Kaya pagkakausap ako ng customer, lagi ko sinasabi sa sarili ko, magkaiba tayo. Kaya kong mabuhay nang wala ka. Kumpiyansa ako lagi. Lagi ko na ibibigay yung 100% ko. Bakit? Hindi ako na-intimidate eh. There's this one time when I was awarded as the best mentor in the Philippines for the Maharlikang Pilipino Awards. Na-meet ko po doon si Attorney Acosta ng Public Attorney's Office. Laking gulat ko ho. Kasi isang taon hindi naman kami nag-usap, wala kaming message with each other and all. Nung nakita niya ako, alam niya ang pangalan ko. Natandaan niya ako. Iho, hindi kita makakalimutan. Ang ganda ng sinabi mong speech nung nakaraang taon. Kaya naalala kita. Raymond de los Reyes pangalan mo. Tuwan-tuwa ho ako. Because I am confident na re-retain ako sa isip ng kahit malalaking mga tao. Why? Kumpiyansa ako. Eh, hindi naman siya magpapakain sa akin. At the end of the day, kapag ka ginalingan ko sa buhay, doon ako kakain. Doon ako magtatagumpay. Doon ako kikita. So bakit ako may intimidate sa inyo? Mas kailangan ko yung resulta. Mas kailangan kong galingan ko sa buhay. Mas kailangan ng pamilya ko, ng mga anak ko, ng buong angkan ko. Yun ang lagi niyong iisipin. Bakit ako may intimidate sa inyo? Tataas ngayon, mabubus ngayon yung self-confidence. Kasi maniwala ka sa akin, if there will be an emergency sa loob ng bahay na nag-aagaw buhay yung mahal mo sa buhay, maniwala ka sa akin, matatanggal at mawawala ang hiya mo kung kailangan mo ng pera. Because it happens to us nung wala pa kaming pera. Kaya magmula noon, sabi ko hindi ako po pwedeng mahina. Kailangan kong maging malakas sa buhay. Kasi kung hindi ko gagalingan sa buhay, ganon ang kahihinatnan ko. Kapag ka ikaw ay nasa ospital at wala kang pangbayad at nag-aagaw buhay yung kamag-anak mo, lahat ng klase ng paraan magagawa mo. Eto masakit, walang tutulong sa'yo. Kahit kinapalan mo na mukha mo, yun ang masakit. So sabi ko, hindi na dapat maulit. Hindi ako papayag na may mawawala ulit sa pamilya nang dahil sa wala kang pera. Kailangan ko maging kumpiyansa sa buhay. Kailangan ko i-boost up yung self-confidence ko. Because confidence again, it attracts opportunities. Number 4, letter C again, conqueror mentality. Ano ibig sabihin ng conqueror mentality? Kapag ka pumasok ka sa isang paksyon ng mga tao na yan, you make sure na lalabas kang leader, na ikaw yung matatandaan nila. If you wanna become successful, you have to be a great leader and you have to be a conqueror. Dati nga ay may kasabihan eh, if I am a wolf and you leave me doon sa pack ng wolves, lalabas ako na ako ang nangunguna dyan sa mga yan. I'm the alpha, I'm the head, I'm the king, I'm the leader, I'm the king of the pride. Kailangan laging lalabas conqueror mentality. If you want na maging successful dyan sa isang industry na yan, you make sure that you become the number one or the best. Yun ang goal mo, yun ang targetin mo. Kahit sa maliit lang na komunidad. If there's one thing common sa mga ultra-successful na tao, they are competitive in nature. Sa buhay, mas galingan mo. Tagumpay ang makukuha mo. Kailangan meron kang conqueror mentality. I will conquer this industry. I will be the number one. I will be the best. I will be the champion. I will do an excellent job. Every time na may gagawin ka, be excellent on it. Hindi po pwedeng mairaos lang. You know, the reason why hindi nagiging successful ang maraming tao, because masyadong mababa naman yung self-esteem nila. Kung gusto mo maging successful, dapat itaas mo yung self-esteem mo. Dapat may ego ka, good ego. May yabang ka, good yabang. Sa loob mo lang. Dapat may pride ka, good pride. Sa loob mo lang. Sa sarili mo. You always have to better your best every time. Dapat ganon. I am competitive in nature. Nakita ko sa inyo kung paano ko po ginawa. When I got monetized sa Facebook, November 2021. And today is